Hi mga ka-Gile EX5 BMI. So, andito naman tayo ngayon kasi may bago na naman akong topic na i-share sa inyo. So, currently si Gile EX5 EMI Max version na sinasabi ni Gile is yung level ng ADAS nila is level 2. So, mas advanced si Gile EX5 BMI kesa kay BYD Sea Lion 5 and Sea Lion 6. Ngayon, para makita natin kung saan ba natin makikita sa infotainment display yung ADAS niya and kumpara saan yung mga ADAS at ano ba yung mga included sa ADAS ni Geely EX5 BMI. So, punta lang tayo dito ngayon sa infotainment display. Tapos, punta tayo sa app tray, vehicle settings, and then punta tayo sa driver assist. Yan. So, kung mapapansin nyo, merong dalawang option sa kanya. Merong ICC, Intelligence Cruise Control, and merong Adaptive Cruise Control or ACC. So, kung gusto nyong malaman kung para saan tong dalawang to, click nyo lang itong I icon. So, ilalabas nyo yung buong details na meron sa dalawang ADAS features ni Geely. So, meron tayong ACC and meron tayong ICC. So, yun. Basahin nyo na lang yung details na yan. And then, syempre, currently ngayon, ang naka-enable sa akin is yung ACC. So, pwede ka mamili, maalin sa dalawa. So, before nga pala yan, guys, for example, may gusto kayong i-disabled, may gusto kayong i-enabled, or gusto nyong i-test yung ADAS features. So, ito lang yan, guys. Yung ADAS, para mag-enable siya or para mag-activate, punta lang tayo dito sa ating steering wheel. So, dito sa steering wheel, bago ko i-discuss yung kung ano yung meron dun sa ADAS, dito sa steering wheel, meron ka makikita dito sa left side. Yan. So, itong bilog na to, up, down, right, left. And then ito, icon na to ng ADAS. So, kung gusto mo mag-activate yung ADAS habang nananakbo ka, make sure mo, syempre, naka-seatbelt ka. Kasi kung hindi naka-seatbelt yung driver, hindi ito mag-enable or hindi ito mag-activate. So, again, note, before ito i-activate, make sure na naka-seatbelt yung driver. So, how to activate? Click nyo lang to. So, ngayon, hindi ako naka-seatbelt. So, papakita ko sa inyo, mag-alert siya dito sa display na sa unahan. So, click ko siya. Pindutin ko siya. Ayan. Please fasten seat belt and try again. So, hindi siya mag-activate. Okay? So, to activate, ito lang yung pipindutin natin habang nananakbo tayo. Okay? Yan lang. So, makikita din naman natin dito yan. Press itong button na to sa left side of steering wheel to activate ACC or ICC. So, manual ito. Before kayo manakbo, mamimili na kayo kung ACC or ICC yung gagamitin nyo. And then dito sa safety settings, meron tayong lane keep assist, pre-collision assist, and intelligent reminder. So, iisa-isahin natin siya. Papasukin natin yung loob para makita nyo yung mga features ng ADAS na meron dito. Okay, so first dito tayo sa lane keep assist. So, ito yung features na meron sa kanya. Lane keep assist, when the vehicle departs from the lane, the system will correct the vehicle. So, na-try ko na to multiple times pag nasa SLEX ako, tapos nalipat ako ng lane nang wala akong signal. So, based on my experience, since naka-enable dito yung steering wheel vibration, aside from nagba-vibrate siya, guys, medyo kino-correct niya. Kumbaga parang nilalabanan niya yung paglipat ko ng lane. Although hindi naman siya force na pinipigilan niya, but mararamdaman mo yon as a driver pagka lumipat ka ng lane nang wala kang signal, left and right. So, may option ka naman to disabled if hindi mo preferred or hindi ka sanay sa mga ganun, or kung ayaw mo ng mga ganong features, pwede mo naman siyang i-disabled. But ako kasi, mas preferred ko yon, at the same time, additional features din siya. Para masanay din ako na every time na mag-iba ako ng lane, kailangan ko mag-sign. Okay? And then, meron din ditong emergency lane keeping assistance. So, when the vehicle departs from the lane and there is a collision risk, the system will correct the vehicle to avoid the risk. So, ganun lang yan. For example, meron kang sasakyan sa harap, hindi mo kita yung nasa left or right mo, nag-iba ka kagad ng lane, tapos wala kang signal. So, mag-alert din siya. So, steering wheel vibration. Aside from sound, meron din vibration yung manubela mo. Okay? So, yan yung meron sa kanya. So, makikita mo naman dito may mga icon.
kung para saan siya. Okay? Then next natin si pre-collision assist. So dito, aside from meron siya mga picture dito kung para saan siya, meron ditong automatic emergency braking. So for example, biglang preno yung nasa harapan mo, and then makikita mo naman dito yung details niya, click mo lang yung eye icon. So mag-auto brake siya. So para actually may napanood ako nito sa YouTube kung paano siya nag-work. Actual siyang tines. So for example, yung nasa harapan nag-brake biglaan, tapos nasa likodan ka. So aside from mag-auto brake si Geely EX5, parang merong, kumbaga pipigilan niya yung impact para hindi ka mag-force papunta sa unahan. Para siyang ganun, okay? And then forward collision warning, yung meron naman ditong level, pwede mo din siyang i-off, later, medium, and earlier. So currently nasa mid tayo, medium. So para lang yung distansya mo sa harapan na di-detect ng sensor ni EX5. Okay? And then meron tayo naman sa likod, rear collision warning. So ito naman siya. So kung ito sa harapan, dito naman sa likod. Ayan. So kung gusto niyo makita yung full details, andito lang naman yan. Expand nyo lang yung eye icon, then andyan na yung full details. And then rear cross traffic warning. So rear blind spot detection. So ito siya. So kay Geely EX5 kasi, pakita ko lang sa inyo. Sa mga side mirror, meron ganito. Ayan, yung parang curve na sign. So umiilaw yan, guys. Umiilaw yan left and right. Every time na merong nadidetect yung sensor ni EX5 sa likod. So like for example, hindi ko lang makuha yung tamang distance, pero based on my experience kasi, pagka merong dadaan sa left and right ko galing sa likodan, nag-a-alert ito. Yan. Umiilaw siya, and at the same time doon sa ating HUD makikita mo rin yan. Aside from may tunog, iilaw din siya. So yun ay signal na merong paparating sa left and right galing sa likodan, wag kang lilipat ng lane. So ganun siya nag-work. Lane change safety warning, ganun lang din naman siya. So ito lang is merong indicator na pwede mo siyang i-off, pwedeng light lang, or light and sound. So currently ang in-enable ko lang is yung light, which is ito lang siya. Iilaw dyan, iilaw dito, and then doon. So kung gusto mo na aside from merong ilaw, tumutunog every time na merong madidetect sa likod, so i-on mo to. Kaya lang, syempre, for example, may traffic, tapos maraming sasakyan sa likod, masyado silang dumidikit sa likod mo, so tutunog siya ng tutunog. Yun lang yung disadvantage pagka in-enabled mo yung with sound. Okay? And then door opening collision alert. So like for example, nagpark ka sa gilid, and then hindi ka nakakita hindi ka nakatingin sa side mirror mo, bigla mong binuksan yung pinto mo. However, merong parating pala na sasakyan. So i-alert ka rin niya. So may ganong features din si EX5. Okay? So meron din siyang radar alert sound. So ito siya sa likod. So ngayon naka-medium lang tayo. Okay? And then punta naman tayo dito sa intelligent reminders. Yan. So si Geely EX5, not sure lang ako kung meron ito si BYD, si Lion 6. So meron ditong front vehicle departure warning. And then meron ditong speed limit alert. Not sure ako kung meron to si Line 6 kasi nung nag-test drive ako, hindi ko alam kung naka-enable ba or naka-disable, pero wala kasing nag-alert. But kay EX5 kasi meron siyang speed limit alert, wherein pwede mo siyang i-enable, pwede mo rin siyang i-disable. So meron kasi mga driver na preferred na nag-automatic na, or dapat merong alert pagka nagma-maximum ka na or lumalampas ka na dun sa mga maximum speed alert dun sa mga nadadaanan natin. So paano ba siya nag-work? Based on my experience kasi, di ba meron tayo dito sa display, ito siya. Meron din yan sa HUD, ito. Ayan. So pag zoom in kasi hindi mo makikita. Pero yan o, yung pulang bilog. So paano ba siya nag-work? Currently in-off ko muna siya. Bakit? Kasi di ba meron tayong mga nadadaanan, merong speed maximum speed na 10, 20, 30, 40. So pag kasi for example, meron akong nadaan na 20 lang yung maximum. And then syempre pag maluog naman, hahapit ka kahit papaano. So lalampas tayo sa 20. Ang mangyayari nun, pag naka-enable to, meron kasing dalawang option, blinking icon or with sound alert. So tinest ko to parehas.
Ang nangyayari kasi, pag 20, nadaanan ko, tapos nag 30-40 ako, mag-a-alert siya na mag-a-alert. So, continuous yun. Aside from magti-trigger sa HUD, magti-trigger dito sa display. So, medyo hindi lang ako komportable. So, ngayon, in-off ko siya. But kasi, kung halimbawa, driver ka, tapos preferred mo, every time na merong madidetect, especially sa SLEX or NLEX, na ang maximum lang is 110, 120, and gusto mong ma-alert na pagka lumampas ka doon para hindi ka mahuli, alert ka ni EX5, so pwede mo siyang i-enable. So pwede, may option ka naman, pwede mo enable or pwede mong i-disable, or pwede namang blinking icon lang dito sa side ng HUD, or mag-alert ng sound. So, currently, naka-off yung sa atin. So, merong ganong feature si EX5 EMI. So, yun lang guys. Ito yung features ng driver assist or ADAS level 2 ni EX5 EMI. So, comment down below na lang if meron kayong mga questions na hindi ko na-discuss, and then doon ko na lang sasagutin. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo, and I hope na meron kayong natutunan sa aking bagong vlog na to, and I hope na sa mga susunod kong vlog kasama ko pa rin kayo. Maraming salamat, and ingat kayo lagi, and God bless us all. Bye bye.